May magagawa ang Diyos. Pagkamatay ng panganay na anak ni Faraon sa ika-10 salot, hinayaan na niyang makaalis ang mga Israelita. Malapit na sila sa dagat na pula nang magbago ang isip ni Faraon at hinabol sila. Nang makita ng mga Israelita ang mga karwahe ni Faraon, sila ay natakot. Ngunit sinabi ng Diyos kay Moises na itaas ang tungkod niya patungo sa dagat na pula. Nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin at nahati ang dagat. Nagkaroon ng tuyong daan at nakapaglakad ang mga Israelita sa gitna ng dagat na pula. May pader na tubig sa magkabilang tabi nila. Ligtas silang nakarating sa kabilang dulo. Sinundan sila ni Faraon at ng kanyang mga hukbo. Sinabi ng Diyos kay Moises na iunat niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay bumalik ulit ang tubig sa dagat at nalunod si Faraon at ang hukbo niya. Dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa disyerto. Pinakain niya ang mga ito at binigyan ng tubig. Sila ay nanatili sa bundok ng Sinai, kung saan sinabi ng Diyos kay Moises na makipagtagpo siya sa kanya sa tuktok ng bundok. Napapaligiran ng apoy at usok. Inakyat ni Moises ang tuktok at bumaba naman ng Diyos para makipagtagpo sa kanya. Saan sinabi ng Diyos kay Moises na makipagkita sa kanya? Pagkatapos ay binigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos sa 2 tipak na bato. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Igalang mo ang aking pangalan. Ituring mong banal ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang papatay. Maging tapat ka sa iyong asawa. Huwag kang magnanakaw.
Huwag kang magsisinungaling. Huwag mong kainggitan ang pag-aari ng iba. Ngayon, alam na ng mga tao kung paano susundin ang Diyos. Sinabi ba sa 10 utos kung paano dapat sundin ng mga Israelita ang Diyos? Oo o hindi?